Good evening, brothers and sisters, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po kayong lahat sa ating programa sa radyo. Welcome po kayo sa isa na naman na bahagi ng ating ginagawa na Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Aking binabati ang lahat sa inyo na nakikinig. Magandang gabi sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At aking binabati din ang lahat ng mga viewers natin sa Facebook. Naka-live po tayo ngayon sa Facebook. Sana po ay nakikinig kayong lahat. At sa mga listeners natin sa radyo, greetings sa inyong lahat. Hindi ko mabanggit ang inyong pangalan, pero kayo po ay aking binabati ng magandang gabi. Atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya't alina at tayo po ay manalangin muna upang ating isangguni ang ating pag-aaral sa kanyang butihing kamay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa kitaasan po ng mga langit, pinupuri namin kayo, dinadakila sapagkat kayo po ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Kayo po ang mabuting Diyos na nagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Kayo rin po ang pinagmulan ng aming buhay. Dinadakila po namin kayo at kami po ay buong pusong nagpapasalamat at kayo ay laging nandyan. Salamat sa inyong proteksyon sa amin sa COVID-19. Hanggang ngayon po ay wala pa pong nagiging biktima ng sakit na yan sa amin, ng mga nakikinig dito sa himpilan ng Gospel Radio. Patawarin kami sa aming mga kasalanan at buksan ang aming mga pangunawa nang sa ganun ay lubos namin maintindihan ang aming pag-aaralan ng mga katotohanan. Sana po ay namnamin namin ng maayos at maging kapaki-pangkinabang ito sa amin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang paksa na ating tatalakayin ngayong gabi ay tungkol sa pagtatagumpay sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Ayan po mga kapatid. Ang paksa na ito ay hango sa pahayag ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57 and 58. Sabi dito, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag Panginoong Hesukristo. Paano inilarawan ni Pablo ang kalagayan ng Kristiyanong nakapagtagumpay na? Sa verse 58 ay sinasabi na siya ay naging matatag, na hindi makikilos at laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Kristiyanong matatag na hindi makikilos ay hindi na siya kaya ng kasalanan na diktahan at ihulog sa pagkakasala. Dahil siya ay nasa lubos na pag-iingat ng Panginoon, kaya't hindi na po siya mahuhulog sa kasalanan. Ayon sa Jude chapter 1 verse 24. Ang paksa ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay may kaugnayan sa paksa na tinalakay natin kagabi tungkol sa pribilehyo natin ng mga anak ng Diyos na mapalaya sa pag-aaripin ng kasalanan at buhay na banal kasama ang Panginoong Hesukristo. Pinag-aralan natin kagabi na ang gawain ng pagpapalaya sa kasalanan at pagpapakabanal ay hindi natin kayang maisagawa sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Sapagkat ayon sa Romans 7 verse 14 to 23, pinaliwanag po ni Pablo yan na hindi natin kaya. Ito ay sa kadahilanan na walang sariling lakas ang ating laman. Ayon sa nasabing talata ng Romans 7 verse 14 to 23.
Wala tayong kakayahan na iwasan ang mga masasama na ayaw nating gawin. At wala din tayong kakayahan na gawin ang mga mabubuting bagay na gusto nating gawin. Ayon kay Kristo, John 15 verse 4 and 5, tayong mga Kristiyano ay tulad ng sanga ng ubas na hindi maaring makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ayan po. Without me, ye can do nothing, sabi ni Kristo. So ang paglaya sa kasalanan at pagpapakabanal ay hindi isang madaling gawain. Ito ay nangangailangan ng pakikibaka, mga kapatid. Upang tayo makalaya sa kasalanan at mamuhay na banal, kailangan na labanan natin si Satanas at ang kanyang mga masasamang anghel at pagtagumpayan natin sila. Ito ang sinasabi ng Ephesians chapter 6 verse 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. So ayon po sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, ang bawat isa sa atin na mga Kristiyano ay nakalista bilang isang mabuting kawal ni Kristo. At bilang kawal, kailangan na tayo makipaglaban kasama ni Kristo upang matamo natin ang lubos na kalayaan mula sa kasalanan. Ngunit tandaan natin ang sabi ng salita ng Diyos na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo o hindi laban sa mga tao, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yan po ang sabi, mga kapatid. So hindi po ibig sabihin na walang tao na kaalyado ni Satanas sa kanyang pakikibaka laban sa mga Kristiyano, sapagkat mayroong mga tao na kaisa ni Satanas sa kanyang gawain. So pag sinabi doon na hindi tayo nakikibaka sa laman at dugo, kundi sa mga ukol sa espiritu, hindi niya ibig sabihin na walang kasangkot na tao dito. Sapagkat mayroon, mga kapatid, ibig lamang sabihin na ang pangunahing kalaban natin ay hindi mga tao, kundi si Satanas at ang mga demonyong kasama niya. Subalit dapat din natin kilalanin na mayroon silang mga kaalyado na mga tao na nakikipagtulungan sa kanila upang dayain tayo na mga anak ng Diyos, na huwag lubusang lumaya sa kasalanan at huwag mamuhay ng banal. Yan po ang layunin nila. Sila ay ang mga taong ibinenta ang kanilang mga kaluluwa kay Satanas, o kaya naman ay naging biktima din ni Satanas upang maging kanyang mga bulaang propeta at bulaang mga mangangaral. Basahin po natin ang Matthew 24, verse 4 and 5, verse 11, at verse 24 at 23. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Yan, kinakailangan din yan, nalabanan natin yan. Pero hindi physical ito na pakikipaglaban, Huwag natin puntahan itong mga tao na ito pagkatapos bugbugin. Hindi po ganon yon. Ang sabi dito na kailangan labanan din natin sila, ay huwag nating patulan yung kanilang mga maling aral. Okay. At magsibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Mag-ingat tayo dahil baka maligaw tayo, no? Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maari pati ng mga pinili o hirang.
Kung magkagayon, kung may magsasabi sa inyo sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. So yun po, paano natin labanan sila? Huwag nating bugbugin, huwag patayin, kundi huwag sundin, huwag paniwalaan yung mga sinasabi niyang nilang hindi tama. Yan po mga kapatid. Sa 2 Corinthians 11 verse 1 to 4 and 11, pagtiisan ninyo ako ng kaunti sa aking kamangmangan, sabi ni Pablo. Subalit magtiis na nga kayong tunay sa akin. Ito ay sapagkat ako ay naninibugho sa inyong mga ng panibughong mula sa Diyos, dahil ipinag-asawa ko kayo sa isang lalaki upang maiharap ko kayo kay Kristo na isang dalisay na berhen o dalaga. Subalit ako'y natatakot baka sa anumang paraan, tulad ng dayain ng ahas si Eva sa pamagitan ng kautusan, ay madumihan ang inyong kaisipan mula sa katapatan na kay Kristo. Yan. Ito ay sapagkat kung may darating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi naman namin pinangaral, ay maari ninyo itong pagtiisan. O kung may dumating na nangangaral ng ibang espiritu na hindi naman ninyo tinanggap, ay maari ninyo itong pagtiisan. O kung may dumating na nangangaral ng ibang ebanghelyo na hindi naman ninyo tinanggap, ay maari ninyo itong pagtiisan. Okay? O huwag tanggapin. Ano man ang ginagawa ko ay patuloy kong gagawin upang huwag magkaroon ng pagkakataon ang mga naghahangad ng pagkakataon na makapagmalaki na sila ay kapantay namin. Ito ay sapagkat ang mga gayon ay hindi tunay na mga apostol. Sila ay mga mandarayang manggagawa na nag-aanyong mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka, dahil si Satanas man ay nag-aanyong anghel ng liwanag. Hindi rin nga malaking bagay kung ang kaniyang mga tagapaglingkod ay mag-anyong mga tagapaglingkod ng katuwiran. Ang wakas ng mga ito ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. So yan po yung mga halimbawa ng sinasabi dito na kailangan na makipagbaka tayo sa kanila. Kasi itong mga si Satanas at saka ang mga tagasunod niya ng mga demonyo, ginagamit ang mga tao para linlangin tayo ng mga anak ng Diyos. Kaya mag-iingat tayo, kailangan kalabanin natin sila. Huwag natin kung minsan, huwag natin ilipat yung ating galit o kaya ang tawag doon, puot doon sa kasamaan, doon sa mga taong ginagamit. Kasi mga tao din yan, dapat mahalin din natin sila. Pero yung mga dala nilang aral, ay huwag nating, yun ang kapuutan po natin. Yun ang huwag nating tanggapin. Ganon po yung sinasabi na pakikipagbaka natin. Hindi yung literal na pakikipagbaka na tayo po ay makikipagpatayan. Hindi po yan. So yan po ang katotohanan mga kapatid. Hindi po madaling maging malaya sa kasalanan sapagkat kinakailangan na tayo makipagbaka sa kasama ni Kristo kay Satanas at sa mga anghel ng mga anghel at mga taong kaalyado niya. Kailangan po natin labanan yan sila. Alam po ba ninyo mga kapatid kung nasaan ang larangan ng labanan? Sa labanan na ito may battlefield dito po sa ating isipan mga kapatid ang larangan ng labanan na ito. Dito sa ating isip po magkakaroon ng paglalaban-laban. Sa isang magazine na ang pangalan ay Signs of the Times, May 19, 1881, paragraph 19, ay sinabi ng isang kilalang Kristiyanong manunulat. Sabi niya, "The natural heart or the mind is a battlefield upon which there is a constant warfare. Conscience seeking to hold sway and passion also struggling for the victory." Sa Tagalog, ang sabi po, ang likas na puso o isip ay isang larangan ng labanan kung saan may patuloy na digmaan, ang budhi na naghahangad na mamahala at ang pagnanasa ay nagpupumilit din na magtagumpay. So, yan po mga kapatid, dito pala sa ating isipan, dito nangyayari yung labanan sa pagitan ni Satanas at ni Kristo.
nag-aagawan sila doon dito sa ating isipan kung sino ang talagang mamahala dito. Kung baga, dito sa i-imagine natin na ang ating buhay ay isang kaharian, sino yung makaupo doon sa trono? Yun ang doon, yun ang pinaglalabanan nila. Kasi kung sino ang nakaupo doon sa trono, edi syempre siya ang mga siwa doon, siya ang in control. Si Satanas gusto niya din na i-control ang ating isipan. Nang sa ganon ay yung kung ano yung kagustuhan niya, ayun ang ating sinusunod. Si Kristo naman, ganun din. Gusto din niya na siya ang uupo sa trono ng ating buhay upang siya ang mag-control o mamahala sa ating buhay. So kung ano ang kanyang kalooban, yun ang ating gagawin. Yun po yung nature ng paglalaban na nangyayari dito sa ating isipan. Okay. Upang maintindihan pa natin ng lubos ang labanan na nangyayari sa ating isipan, nais kong isalaysay sa inyo ang kasaysayan ng labanan na ito. Ang labanan po na ito ay sa pagitan ni Kristo at ni Satanas na nagsimula sa langit. Hindi po dito sa lupa ang simulain ng labanan na ito. Kundi nagsimula po yun sa langit. Mababasa natin ito sa Revelation 12 verse 7 to 19. At nagkaroon ng pagbabaka o labanan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ayon dito mga kapatid, nagkaroon ng pagbabaka sa langit sa pagitan ni Miguel at ang kanyang mga anghel. At ang dragon at ang kanyang mga anghel. Ang dragon ayon sa verse 9 ay kumakatawan kay Satanas na tinawag din na Diablo. Si Miguel naman ay kumakatawan kay Jesus. Subalit marami po ang hindi naniniwala na si Miguel na binanggit dito sa talata ay si Jesus. Marami kasing hindi nakakaalam sa katotohanan na yan. Akala ng iba na si Miguel ay isa sa mga anghel na nilalang ng Diyos. Hindi nila alam na ito pala ay si Kristo. Kaya't nais kong ibigay sa inyo ang katunayan mula sa Biblia na yung Miguel na tinutukoy dito na paglaban kay Satanas doon sa langit ay walang iba kundi si Panginoong Hesukristo. Una, basahin natin ang Jude chapter 1 verse 9. Datapat ang Archangel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. So dito, yung si Miguel pala ay tinawag na Archangel. Ibig sabihin ng Archangel ay pinuno ng mga anghel. Hindi ibig sabihin na isa siyang anghel, pero siya ay pinuno ng mga anghel. Kagaya ng Archbishop. Ibig sabihin, pinuno ng mga bishop. Okay. So dito po ay tinawag si Miguel na Archangel na ang ibig sabihin ay pinuno ng mga anghel. At yan ang pagka-translate doon sa Magandang Balita Biblia. Ngayon, dako tayo sa isang talata. Tandaan natin yan yung si Miguel, siya yung Archangel o Archangel. Sa 1 Thessalonians 4 verse 16, ganito naman ang ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Archangel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. So dito po, pagdating ni Jesus, ay maririnig ang tinig ng Archangel. At yung tinig na yon
na may pakakak ng Diyos, ito ang magbubuhay. Ito ang bubuhay doon sa mga nangamatay kay Kristo. So dito po, makukuha natin dito na yung nagsalita dito, yung tinig ng arkanghel ay walang iba kundi tinig ni Kristo. Pero medyo hindi pa kumbinsido ang marami dito na yung tinig dito ay tinig ni Kristo pagdating niya, na nabanggit dito na yung Panginoon din, na Panginoon na sinasabi din na Jesus, siya yung pagbaba niya ay maririnig ang kanyang tinig, at dahil sa kanyang tinig ay mga buhay na mag-uli yung mga nangamatay sa kanya. Ibig sabihin mga mananampalataya sa kanya. Okay, bilang karagdagan ng ebidensya, meron pa tayong patunay. Kasi tandaan natin ito, yung archangel, maririnig ang kanyang tinig pagdating ni Kristo sa kanyang ikalawang pagparito. At yung tinig niya na ito ang bubuhay doon sa mga Kristiyanong patay. Okay, tignan natin, ihambing natin ito sa John chapter 5 verse 27 and 29. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng Diyos. Huwag ninyo itong pagtakhan, huwag kayong magtaka, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Kaninong tinig daw ang maririnig ng mga patay? Ang tinig ng anak ng tao. Nang tinutukoy dito na anak ng tao ay walang iba kundi si Panginoong Hesukristo. Okay? Pagkarinig ng kanilang mga patay ang kanyang tinig, anong mangyayari? Sa verse 29, at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So kaninong tinig po ang babangon doon sa mga patay? Masama man o hindi masama? Walang iba kundi ang tinig ni Kristo. Pero ayon doon sa binasa natin kanina sa 1 Thessalonians, ang tinig na babangon doon sa mga patay ay ang tinig ng arkanghel. Sa mga tuwid, kung idugtong mo yon, yung arkanghel na yon ay walang iba kundi si Jesus. Yon ang punto. So titingnan natin ayon sa Revelation 12:7, naglaban sa langit sina Satanas at si Miguel. Si Miguel ay ang arkanghel o pinuno ng mga anghel ayon sa Jude 1 verse 9. At ayon sa 1 Thessalonians 4:16, ang tinig ng arkanghel ang magbubuhay sa mga patay pagdating ni Jesus. Ngunit sabi ng John 5:27-29 na ang tinig na bubuhay sa mga patay na ay ang tinig ni Kristo. Therefore, si Jesus pala ang arkanghel na bubuhay sa mga patay, na siya rin ang arkanghel na nakipaglaban kay Satanas doon sa langit. Yan. So ang labanan ni na Hesukristo at ni Satanas na nagsimula sa langit ay nagpatuloy po dito sa lupa. Ang tao na nilalang ni Hesukristo ay tinukso ni Satanas at nahulog siya sa pagkakasala. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 3 kung paano na nahulog ang tao sa pagkakasala dahil sa tukso ni Satanas. Dahil dito, ang tao ay naging pag-aari ni Satanas dahil nasusulat sa 1 John 3:8 na ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula, doon pa sa langit ay nagkakasala ang dyablo. Yan po ang dahilan. Subalit dumating si Jesus dito sa mundo at nagkatawang tao upang tumayong tagapagligtas ng lahat ng tao. Ito ang sinasabi naman ng John chapter 4 verse 42. At sa pamamagitan ng kanyang dugo na kanyang ibinuhos para sa kasalanan ng lahat, ay binili ni Kristo ang lahat ng tao upang maging pag-aari ng Diyos. Ito naman po ang ating mababasa sa 1 Corinthians 6 verse 19 and 20 at 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20.
Ganon pa man na binili ni Kristo ang lahat upang maging pag-aari ng Diyos, dahil ginawa ni Kristo ang pagtubos na walang pahintulot ang tao, hindi mo na siya gumawa ng yung pahintulot, hindi humingi ng pahintulot sa tao. Kaya hindi niya pwedeng pilitin na angkinin ang lahat ng tao na sumunod sa kanya. Ang tao ngayon ay nalagay sa isang neutral na kalagayan, na katulad ng isang anak na above 7 years old na ang kanyang ama at ina ay naghiwalay. Ang tanong ay ganito, kanino mapupunta ang custody ng bata? Ayon sa batas, dito sa Pilipinas, ang magulang ay parehong may karapatan sa bata. Subalit, nasa bata ang karapatan na pumili kung kanino siya gustong sumama, kung sa ama o sa ina, dahil siya ay medyo nandun sa edad na pwede nang makapagpili. Kung sana ang bata ay below 7 years old, automatic yan na sa nanay mapunta. Pero pagka above 7 years old, ang batas nagsasabi, karapatan ng bata na pumili kung kanino siya dapat sasama. So, sa gayon ding paraan mga kapatid, ang bawat tao ay may karapatan na mamili kung kanino siya gustong sumama, kung kay Satanas ba o kay Panginoong Hesus. Kahit pa na ang lahat ay binili na ni Hesus bilang pag-aari ng Diyos, sa kadahilanan na ginawa niya ito na walang pahintulot ang tao. Siyempre, kapag ginawa ni Kristo yan na with the consent of the person mismo, sa kanya ginawa, hindi na mababago yun, tapos na yung usapan na yun. Pero dahil ginawa ni Kristo na hindi pa siya nagpaalam sa tao, kusang loob yun dahil sa kanyang pagmamahal ginawa niya, dapat bigyan niya ang karapatan, bigyan niya ang tao ng kalayaan na pumili kung tatanggapin ba niya ang kanyang ginawa o hindi. Yan. Dahil ang tao ay merong pinagkalooban siya ng karapatan na pumili. At yung karapatan na ito hindi pwedeng yurakan. Kumbaga sa pangungusap ng mga tao ngayon, sa legal term, sabi nila, that is an inalienable right of a person na makapagpili. Hindi mo pwedeng alisin yan sa kanya. Kaya't bago lubos na maangkin ng Diyos ang isang tao na kanyang anak, kailangan ang kanyang pahintulot o pagsang-ayon sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Ebanghelyo ng kaligtasan, at kailangan ang kanyang kusang loob na pagpapasakop ng kanyang sarili sa kapangyarihan ng Diyos, tulad ng pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Ayon naman ito sa Galatians 3 verse 26 to 29, 1 John 1 verse 12 and 13, at Ephesians 5 verse 25 to 27, 23 to 25 I mean. Ayan po mga kapatid ang sitwasyon natin. Tayo ay nasa neutral ground, tayo ay binigyan ng laya makapagpili kung sino ang pipiliin natin. So this gave way kung bakit naglalaban sila, si Kristo at saka si Satanas. Pinag-aagawan nila tayo kung kanino tayo mapunta, kay Satanas o kay Kristo. Gusto ni Satanas na doon tayo sa kanya mapunta. Gusto ni Kristo, doon din tayo sa kanya mapunta. Kaya't ang labanan ngayon sa pagitan ni Satanas at Kristo ay kung kanino mapunta ang tao. Yan. Kay Satanas ba o kay Kristo? Yamang nasa tao ang karapatang mamili, pareho silang nagsisikap sa nahikayatin ng tao na sumunod sa kanila. So that is the nature of the conflict, of the war. Na nagsisikap sila ngayon, pinag-aagawan nila yung tao kung kanino mapunta. So ang ginagamit ni Satanas para na pang-akit sa tao upang sumunod sa kanya ay ang pagsamantalang kasiyahan sa kasalanan. Kasi tandaan natin na yung kanyang plataforma is huwag sumunod sa kautusan ng Diyos. Yan ang plataforma ni Satanas. Kasi yun yung ginawa niya doon sa langit. Ayaw siyang sumunod. At tinuturuan niya ang lahat na kinukumbinsi niya na huwag sumunod sa kautusan ng Diyos. Ayan.
kundi sumama siya, makialyado sa kanya. So, ang kanyang pang-akit ngayon is binibida niya na yung kasalanan na yon, mas maganda yung lumabag kaysa yung sumunod. Yon. Mas masarap lumabag kaysa yung sumunod. Yon ang kanyang patakaran. So, ito ang ginagawa niya na pang-akit, yung pagsamantalang kasiyahan sa kasalanan, yung kayamanan, at ang maraming kasiyahan na pwedeng maibibigay ng mundong ito. Tulad ng sinasabi doon sa Galatians 5:16, 1 John 2:15 to 17, na kung tawagin ay the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yan yung mga ginagamit ni Satanas na pang-akit sa tao para sumunod sa kanya. Maingganyo na sumunod sa kanya. Ang mga maipapangako ni Satanas na maibibigay ay mga bagay na pansamantala lamang. Ang hantungan naman nito ay kamatayan sa dagat-dagatang apoy na kasama niya at ang kanyang mga anghel. Nasusulat yan sa Matthew 25 verse 41. Pero bakit malakas pa rin ang kanyang loob? Bakit hinihikayat pa rin niya ang tao na alam naman niya na ang hantungan niya ay doon sa dagat-dagatang apoy, at yung lahat ng sasama sa kanya ay doon din mapupunta sa dagat-dagatang apoy? Pero ganito ang argumento niya, hindi baling mamatay tayo doon sa dagat-dagatang apoy. Habang nabubuhay naman tayo dito, kayo habang nandito kayo sa mundo, hindi pa kayo namamatay, mag-enjoy naman kayo. Yan naman ang kanyang pangako. I give you pleasure, kasiyahan, sasarap ang buhay nyo. Yan ang kanyang pang-akit, mga kapatid. Sa kabilang banda naman, ang ginagamit ng Diyos na pang-akit sa tao upang pumayag na sa kanya sumama ay ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang matuwid na pamamahala, ang pamana ng buhay na walang hanggan, at ang kahariang walang kasiraan na kanyang ipinangako, at marami pang iba. At ganito pa, tumanda man siya at mamatay ay mayroon pa rin siyang pag-asa na mabuhay muli at hindi na mamatay pa, ayon sa John 11 verse 25 and 27. Yun naman ang pang-akit ng ni Kristo. Sabi niya dito, sinasabi ni Jesus sa kanya, kay Maria, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Ang ibig sabihin, kung nanampalataya tayo ngayon, pwede tayong mamatay. Pero huwag nating problemahin kung tayo mamamatay, kasi bubuhayin naman tayo. At pag binuhay na tayo, pag namatay at binuhay, doon na mangyayari na hindi na tayo mamamatay magpakailanman. Dahil babaguhin itong namamatay na katawan, bibigyan tayo ng katawan na walang kasiraan, yung tinatawag na immortal body. Yan. Yan naman. So ano sa tingin nyo ang mas maganda dyan, mga kapatid? Alin ang mas kaakit-akit? Para sa akin, mga kapatid, ang mas kaakit-akit dito, mas magandang piliin ay yung ibinibigay ng ni Kristo. Kasi yan pang matagalan yun, pang eternal yun. Samantalang yung binibigay naman ng ni Satanas, pagsamantala lang, for a season, the pleasure of sin for a season lang yan habang tayo nabubuhay. So kung ikaw ay may nagkakaedad ka ngayon na 25, tapos mamamatay ka sa 70 at the age of 75, meaning to say, meron kang 50 years na mag-enjoy ng iyong buhay dito sa lupa. Sa pangangasiwa ni Satanas, yun lang ang kaya niyang ibigay. Pero hindi pa sure yun, kasi depende rin. Nakikita naman natin na hindi rin naman lahat ng mga sumusunod kay Satanas ay nag-i-enjoy ng buhay. Ang dami naman dyan ang hirap na hirap din ang buhay. Ayan. So, siguro sa mga elite na tinatawag, yun, may enjoy nila talaga.
They travel around the world, kumain sila ng lahat ng gusto nila, mag-breakfast sila dito sa Manila, tapos mananghalian doon sa Hong Kong, tapos punta sa Thailand, doon manghapunan. Ganun ba? Tapos magtira sa mga 5-star hotels, ayan, at saka mag-club sila dyan, mag-casino, yan. That is how they are going to enjoy their life. Yan lang ang pwedeng maipapangako ni Satanas, pero hindi pa niya ibibigay sa lahat ng tao yan. Doon lang sa mga privileged few. Kaya kung hindi ka kasama din sa privileged few, hindi mo rin mai-enjoy yon. Yan po mga kapatid. Pero ito na mga ipinapangako ng Panginoon, lahat po makaka-enjoy niyan. Yung pamana ng buhay na walang hanggan, ayan, mai-enjoy ng lahat yon. At saka, kapayapaan din dito sa lupa. Marami din tayong yung mga benepisyo na matatanggap habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Hindi lang yung sabi nila na yung mga Kristiyano daw, they have their pie in the sky. Sabi pa ng mga English, the Christians have their pie in the sky. Pero yung mga wicked daw, they want their pie now, because they have no pie in the sky. Maintindihan niyo ba yon? Yung reward o kaya yung mga reward nga, gantimpala, at saka yung mga pagpapala, akala ng iba na doon lang sa langit na may enjoy. Wala dito. Pero mali yun. Dito pa lang sa lupa, maraming may enjoy ang mga anak ng Diyos. Dito pa lang sa lupa. Another pa yung may enjoy nila doon sa eternity, mga kapatid. So, yan. Yan po ang katotohanan dyan. So, kailangan na dito tayo. Dahil dito mga kapatid na nandun na nag-aagawan itong si Jesus at saka si Satanas, kung kanino tayo mapupunta, kung kay Satanas ba o kay Jesus. Kaya mula sa pagkahulog ni Adan, ganito lang talaga ang sitwasyon hanggang ngayon. Na lahat ng tao ay binigyan ng pagkakataon na mamili kung sino ang kanyang gustong sundin at sambahin bilang Panginoon ng kanyang buhay. Upang maging kay Satanas ang isang tao, all that a man could do is just follow the inclination of his carnal mind and chose to enjoy a life of sin. Yan lang. Hindi mo kailangan na manampalataya ka sa kanya. Basta piliin mo lang na magkasala, yun. You already belong to him. Yun na ang choice mo. Ayon sa John 8 verse 32, basta gumawa ka lang ng pagkakasala, ikaw ay magiging alipin na ng kasalanan, at ang alipin ng kasalanan ay inaangkin ni Satanas na kanya. Okay, subalit kay Panginoong Jesus, iba. Hindi lang ganon, kailangan na piliin mo talaga na sumampalataya sa Ebanghelyo. Isuko ang iyong sarili sa Kanya at magpasakop ka sa Kanyang kapangyarihan, tulad ng pagpapasakop ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Yan. Ayon sa Galatians 3 verse 26 to 29, John 1:12 and 13, John 3:16. Kapag pinili mo na kay Kristo ka sumama, ibig sabihin na pumapayag ka na maging alipin ng katuwiran at alipin ng Diyos. Yan po ang sinasabi na pinapaliwanag ni Pablo dito sa Romans 6 verse 17 to 18. Kayo ay mga dating alipin ng kasalanan. Tayo daw mga tao, dahil naipanganak tayo sa situation na masama, yung mga parents natin ay hindi manampalataya, at ignorante tayo sa kalooban ng Panginoon. So, naipanganak tayo sa kalagayan na ganun, na gumagawa ng masama. Kaya, sabi dito, kayo ay mga dating alipin ng kasalanan. Kasi nga, ano yung sabi ni Kristo? Sa John chapter 8:32, ang tao na gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Yan po. Ngunit salamat sa Diyos, sabi ni Pablo, dahil mula sa puso ay sinunod ninyo ang katuruang ibinigay sa inyo. Sa inyong paglaya mula sa kasalanan, kayo ay naging mga alipin ng
katuwiran. So yan po ang situation, no? Tayo na mga hentil, tayo dating alipin ng kasalanan dahil namulat tayo sa paggawa ng kasalanan, kaya alimin tayo ng kasalanan. Pero nung napakinggan natin yung pabalita ng kaligtasan, yung magandang balita, yung ebanghelyo na tinatawag, at tayo na nampalataya, na bago ang ating sitwasyon. Tayo ay nagiging naging malaya sa kasalanan, at tayo po ay naging alipin ng katuwiran. So hindi na tayo alipin ng yung katayuan natin, yung legal standing natin, hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi alipin na tayo ng katuwiran at alipin ng Diyos. Ngunit kapag ang isang tao ay nakapagpasya na siya ay sumampalataya kay Jesus at siya ay kinupkup bilang anak ng Diyos, hindi ibig sabihin na tapos na ang labanan ni na Satanas at ni Kristo ukol sa kanya dahil nakapagpasya na yung tao na doon na kumampi kay Kristo. Hindi pa tapos yan. Totoo na tayong mga Kristiyano ay sa Diyos at kaanib na tayo sa sangbahayan ng Diyos. Yan nakasulat sa Bible. Subalit habang hindi pa tapos ang probationary period na ibinigay sa tao, tayo ay may kalayaan pa rin na umalis sa piling ni Jesus at pumunta kay Satanas. May mangyayari pa na tinatawag na crossover habang bukas pa ang probation. Crossover means, dito sa panahon natin ngayon, yung alipin ng kasalanan pwedeng magpasya na lumipat at maging alipin ng katuwiran sa panig ng Panginoon. Ito namang nasa panig ng Panginoon, pwede pa silang lumipat din at pumunta doon sa panig ni Satanas. At sa ngayon, nakikita na natin na may pangyayari talaga yan, constantly na may crossover yan. May nahihikayat yan na gumagawa ng masama, nahihikayat naging Kristiyano, may Kristiyano nagbabakaslide. Ganon lang yun pangyayari ngayon. Bakit? Kasi ano pa yun within the period pa, hindi pa nagiging permanent yung status ng mga tao. Pero, pag dumating na yung tinatawag na close of probation, that is the time na wala ng crossover. Yung mga masama, hindi na pwedeng maging mabuti, at yung mabuti, hindi na pwedeng maging masama. Yan po yung sinasabi dito sa Revelation chapter 22 verse 11. Sabi, basahin natin, ang hindi matuwid ay magpapatuloy sa pagiging hindi matuwid. Yan, hindi na mababago yun. Ang masama ay magpapatuloy sa pagiging masama. Yan. Ang matuwid ay magpapatuloy sa pagiging matuwid. Ang banal ay magpapatuloy sa pagpapakang banal. O yun. Pagka close na ang probation, wala nang crossover. Yung mga matbuti hindi na maging masama. Yung mga masama hindi na magiging matuwid. Dahil ang lahat na ay nakapagpasya ng tinatawag na irrevocable decision. Gumawa sila ng irrevocable decision. Yung mga masasamang tao, tumigas na ang kanilang puso, hindi na pwedeng mapalambot kailanman kahit anong gagawin mo. Ito namang mga mabubuti, nagmature na rin ang kanilang pag-ibig sa Diyos to the point na they are willing to die for Jesus Christ no matter what the cost. Yun naman ang nangyari. So kahit anong gagawin mo, yung i-persecute mo man yan sila, sunugin mo man yan sila, anumang pananakot na gagawin mo yan, hindi na talaga magbabago ang kanilang pag-ibig. Parang kapit tuko na lang yan sila. Kaya yun ang mangyayari po doon sa after the close of probation. Okay, so dahil dito na hindi pa naman close ang probation, kaya hindi pa mag-give up si Satanas. Kahit na nakapagpasya na tayo, halimbawa na sumunod kay Kristo, bubuntutan pa rin niya tayong mga Kristiyano at tutuksuhin sa anumang paraan sa layunin na maakit niya tayo na lumapit sa Kanya. Yon. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang labanan ni Kristo at ni Satanas sa isipan ng mga tao. Gagawin ni Satanas ang lahat na makakaya niya upang akitin tayo na magkasala.
Samantalang gagawin naman ni Kristo ang makakaya niya upang akitin tayo na huwag pumatol sa mga tukso ni Satanas at huwag magkasala. This is the nature of the warfare that is going on in the mind of every Christian every day. Sabi kong everyday kasi walang patid yan eh. Hindi talaga tatantanan ni Satanas itong mga Kristiyano. He is a persistent fighter talaga yon. Sabi ng isang manunulat na Kristiyano sa aklat na pinamagatang Mind, Character, and Personality, page 25. Either the evil angels or the angels of God are controlling the minds of men. Our minds are given to the control of God or to the control of the powers of darkness. Ayan, so either yan. Kung nandun tayo, yung mind natin ay isinuko natin sa Panginoon, then God will control our mind. Kung isusuko natin doon kay Satanas, then Satan will control our mind. But while probation still lingers, kahit sumuko tayo kay Satanas, we can still change our mind at isumuko tayo kay Kristo. In the same way, yung mga Kristiyano na sumuko na kay Kristo, they can still change their mind at sumuko kay Satanas. Yan ang labanan. Kaya nga tuloy-tuloy yung labanan na yon because of that possibility. Kung wala yung possibility na mangyari na ganyan, there is no point for Satan and God to continue the warfare in the minds of the Christians. Kasi wala nang pagbabago eh. Hindi na pwede yon. Kaya tuloy-tuloy ang laban nila because of that possibility na ang tao magbago yung kanyang isipan. Kaya hindi pa humihinto, hindi pa nag-give up si Satanas kasi alam niya na meron pa siyang nakikitang possibility na maakit pa niya ang mga Kristiyano na pumanig sa kanya. At yon naman ang sinisikap ni Kristo na i-retain, hikayatin ang mga tao na huwag bumalik. Kasi mas maganda naman yung kanilang kalagayan doon sa kanya. Yan. Kaya para maintindihan natin. So kung walang bahagi ang tao dito sa labanan ni na Kristo at Satanas, siguradong talo si Satanas. Yan. Ito ang isang punto na tandaan natin mga kapatid. Dito sa labanan na ito na nangyayari sa isipan ng tao na pinag-aagawan nila yung trono yung will ng tao, kung kanino natin i-yield yan. Kung yung labanan na ito ay walang bahagi ang tao doon at puro lamang sila lang ang naglalaro sila ang naglalaban, ay siguradong talo si Satanas. Baka hindi na siya lalaban kung ganon. Bakit siguradong talo si Satanas? Dahil doon sa labanan nila sa langit, sa una pa lang na labanan, talo si Satanas doon, kaya nga siya pinaalis doon sa langit eh. Tapos nung siya ay nandito sila sa lupa, sumunod si Kristo dito sa lupa at doon sa kanilang one-on-one na paglalaban, talo pa rin. The second time natalo si Satanas. Dito, sinikap ni Satanas nung nandito si Kristo sa lupa. Iniisip niya, nabasa ko na noong sumunod si Kristo dito at nagkatawang tao, natuwa pala si Satanas. Sabi niya, pagkakataon ko na ito, kasi tinalo niya ako doon sa langit. Kasi talagang Diyos siya, hindi ko kaya ang powers niya. Ngayon, na siya naman ay pumunta dito sa aking teritoryo sa lupa, nagkatawang tao, kayang-kaya ko na yon natatalunin. Kasi tao na siya eh. Hindi na niya pwedeng gamitin ang kanyang powers bilang Diyos. Kaya sinikap talaga ni Satanas na tuksuhin siya at ibagsak. Pero natalo pa rin siya. Na-underestimate niya si Jesus Christ. Yung akala niya natatalunin niya dahil nagkatawang tao, hindi pala niya nakayanan. Okay, basahin natin Hebrews chapter 4 verse 15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan
Gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Ayan, so talong-talo talaga siya. Kaya nga sinasabi ko na kung sa labanan ni na Kristo at Satanas ay sila lamang ang maglalaban at walang bahagi ang tao doon na maka-interfere, siguradong matatalo si Satanas. Ngunit kahit hindi pa mag-give up si Satanas, ang tanong dito ay bakit hindi pa mag-give up si Satanas? Yamang alam niya na mas malakas si Kristo kaysa kanya. Ito ay sa kadalihilanan na alam din ni Satanas na meron pa siyang pag-asa na mananalo. Bakit? Meron pa siyang pag-asa na makukuha pa niya ang tao na sumunod sa kanya. Pero sabi ng iba, hindi naman tama yan, brother. Kasi nasusulat na walang pwedeng makapaghihiwalay sa Kristiyano mula sa kamay ng Diyos. Ayon sa Romans 8 verse 31 to 39. Kaya basahin po natin kasi ito yung ginagamit Hindi daw pwede, once nang isang Kristiyano daw ay nag-Kristiyano, hindi na pwedeng magbago ang kanyang isip. Kaya hindi na pwedeng makuha pa ni Satanas na bumalik sa kanya. Permanente na siya doon kay Kristo. Okay, ito ang pinagbabasehan nila. Basahin natin. Verse 31 to 39 ng Romans 8. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Alam nyo ba kung ano ang sagot dito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang kalaban natin? Sino ang lalaban? Siyempre, si Satanas. Baka ang sagot ng iba wala. Pero ang sagot ko meron, si Satanas, siyempre, ang lalaban. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ang walang bayad? Nang walang bayad ang lahat ng mga bagay. Siyempre, ibibigay niya lahat yan. Sino ang magsasakdal ng anumang laban sa mga hirang ng Diyos? Sino? Siyempre, si Satanas. Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Walang hahatol yan. Si Kristo Jesus na namatay, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. 35. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tapos merong yan, may tuloy dito. Ang kapighatian, hindi yan makapaghihiwalay. O ang kahapisan, hindi rin. Ang pag-uusig, hindi rin. Ang kagutuman, hindi rin. O ang kahubaran, hindi rin. O ang panganib o ang atabak, hindi rin. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyaong sa atin ay umibig. Tama naman yun. Kasi si Kristo malakas talaga yan kung siya ang kakampi natin. Kayang-kaya niya tayong ipagtanggol. 38. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na nakakasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus sa Panginoon natin. Kaya tulad ng mga objections na pinapag-aralan natin sa nakalipas, etong objection nila parang solid objection, talagang walang kasagutan. Kasi wala naman talagang makapaghihiwalay. Tama po yun, hindi natin ito kinokontra itong nakasulat. Pero paano pa natin inuunawa ito? Ang issue dito, hindi kung pwede ba na ang tao ay mapahiwalay.
sa Diyos. Hindi yon. Ang tanong kasi dito ay, meron bang makapaghihiwalay? Yon. Ayan ang sinasabi dito na walang makapaghihiwalay. So, kung i-paraphrase natin yan, ganito. Bigyan ko kayo ng senaryo. Halimbawa, ang isang Kristiyano ay pinatira ng Panginoon sa isang bahay, sa loob ng isang compound na talagang may matataas na pader sa palibot. Tapos may mga iilan lang na mga exit point, yung gate. Pero may lock at may mga may mga sundalong malalakas na nakabantay. Ang tanong, meron pang pwedeng maka-snatch, makapaghiwalay, makapag-kidnap doon sa anak ng Diyos na linagay niya doon sa loob, na protektado ng Panginoon. Meron kayang makakapaghiwalay, makakapag-snatch sa kanya, makapag-kidnap? Siyempre wala. Kasi ang rule ayon kay Kristo, kung babasahin niyo ang Matthew chapter 12, yung may-ari ng bahay na may malakas na tao na bantay, hindi mo daw pwedeng makukuha yung nasa loob maliban na gapusin mo yung bantay na malakas. Pag hindi mo kayang gapusin yan, hindi mo kayang makukuha yung nasa loob. Yan yung paliwanag ni Jesus Christ. So, kung si Kristo yung Kristiyano ay isinuko niya yung sarili niya doon kay Kristo, tapos pinabantayan ngayon ni Kristo, wala talagang makakakuha sa kanya, walang makakapaghiwalay sa kanya. Yon ang point dito, mga kapatid. Yun yung pinupunto ni Pablo. Okay. So, pero merong isang paraan na ang tao na ito ay makaalis. Hindi dahil may magkikidnap. Pero alam nyo ba na dito sa mundo meron yung tinatawag ng mga pulis na kidnap me? Kumbaga sa rape is hindi mo makasuhan na rape kasi with consent Meron yung mga pag yung kidnap me, siya mismo ang nagpa-kidnap Pero kung yung tao ay ayaw talaga at doon kumapit kay Kristo, walang makakidnap. Pero paano kung siya ay nagpanukalan na siya mismo ang aalis? Ay di malaya siyang nakakaalis. Kagaya lang din ng yan Ito. Kung siya ang kusang aalis, may kalayaan siya. Ang tanong, pwede ba yon? Pwede pa. Alam ni Satanas yan na pwede pa, kaya nga hindi pa siya nag-give up. Kasi kung walang possibility talaga yan na maakit ang tao na magvoluntaryo na by choice na aalis, iwanan niya si Kristo, kung if there is no possibility for that, ay hindi na talaga siya magtatangka na tuksuhin pa ang tao kasi wala nang possibility. Pero dahil meron talaga yon at habang nandun yung freedom of choice ng tao, the possibility is there. Tignan natin basahin natin ang Romans 6 verse 16. Hindi ba ninyo alam kung kanino ninyo ipaubaya ang inyong sarili bilang alipin? Kayo ay mga alipin niya na inyong sinusunod. Ito man ay sa kasalanan patungong kamatayan o sa pagsunod patungong katuwiran. Ayan, nandyan yung freedom of choice ng tao. Kung ang choice ng tao ay talagang doon siya kumapit kay Kristo, walang anumang kapangyarihan ang pwedeng makahila sa kanya para alisin siya doon, ihiwalay siya. Wala. Yan ang sinasabi ng Romans 8. Pero kung yung tao mismo ay gamitin niya yung kanyang freedom of choice, yung kanyang kalayaan na pumili, at siya ay magkusang aalis, ayan, hindi pwedeng pigilin ni Jesus Christ. Pwede niyang payuhan. Sabi niyo, huwag kang aalis. Pwede siyang magsusumamo. Huwag mo ang king iiwan. Pero hindi niya pwedeng hawakan ang liig at talian para hindi makaalis. Yan, mga kapatid, ang katotohanan. Pwede pa rin siyang umalis kung gusto niya talagang aalis. Hindi siya yun.
itatali kasi rinerespeto ng Panginoon yung kalayaan ng tao. O ito pa ang babasahin natin bilang patunay. Hindi lang ngayon ito na prinsipyo ng Panginoon, noon pa man, that is the principle of God in His dealing with His creatures, na rinerespeto yung freedom of choice. 2 Corinthians 15 verse 1 and 2. At ang Espiritu ng Diyos ay sumakay Asarias na anak ni Obed, at siya ay lumabas sa sinalubong si Asa. Si Asa yung hari. At sinabi niya sa kanya, dinggin ninyo ako, Asa at buong Huda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa Kanya. The Lord is with you if ye be with Him, sabi. At kung inyong hanapin siya, siya ay masusumpungan ninyo. Ngunit kung pabayaan ninyo siya, kaniyang pababayaan din kayo. Yun, doon po gumagana yung pagpipili, yung karapatan na pumili. Ayan. Sa mabuting balita ng Biblia, sabi, nasa panig ninyo si Yahweh habang kayo'y nasa panig niya. Matatagpuan ninyo siya kung siya'y inyong hahanapin. Ngunit kung itakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo. Ayan. Pero kung hindi natin siya itinakwil, babantayan niya tayo, walang makakakuha sa atin, makapaghihiwalay. Pero kung tayo mismo ang magtakwil sa Kanya, ay talagang mapapahiwalay tayo dyan, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Eto pa, pangatlo, John 8 verse 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Ano daw? Conditional na naman. Yung pagiging alagad natin is conditional on our decision to continue with Him. Kaya nga sabi ni Christ, abide with me and I in you. Paano kung hindi natin gustong mag-abide? Ay di wala. Mahihiwalay talaga tayo. Ito pang ikaapat. 2 John 1 verse 9. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at ng Anak. Paano daw po tayo mananatili kay Kristo? Siyempre, unang-una sa pamagitan ng pananampalataya. Kung paano tayo naidugtong dahil sa pananampalataya, mananatili tayo dahil sa pananampalataya rin. Ikalawa, yung sa gawa naman. Sabi dito, kung kayo'y manatili sa aking aral o turo. Ang ibang translation sabi doktrina. So sino mang nagpapatuloy ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama. Okay, ito ang dahilan na mahalaga pala ang doktrina. Kasi kung yung doktrina ni Kristo, yan pala yun, paano mo maipapakita na ikay nananatili sa kanyang pag-ibig, na totoong umiibig ka at patuloy kang umiibig mula nung umibig ka sa umpisa, tuloy-tuloy na umiibig ka sa kanya. Paano mo mapapatunayan yan? Yan ay sa pamamagitan ng patuloy na pananatili mong sumusunod sa kanyang mga aral. Ngayon, pag dumating sa punto na ayaw mo nang sumunod doon sa mga aral ni Kristo, sa mga doktrina ni Kristo, that is an indication na yung pag-ibig mo ay lumamig na. Matandaan nyo yung sabi doon, yung issue ng Panginoon doon sa Ephesus. I have somewhat against you, sabi ng Panginoon sa Ephesian Church, because you have left thy first love. Ayan. Yung unang pag-ibig ay nawala. Yun lang. And God is against that, yung pagkawala ng unang pag-ibig. Paano malalaman na nawawala yung unang pag-ibig? That will be manifested doon sa action. Anong action ang magpapakita na yung pag-ibig, na unang pag-ibig ay nawala na?
Ah, yung tao ay tinatamad na at ayaw niyang sumunod sa mga aral ni Kristo. Katulad ng ito, yung kanyang kautusan. Pag hindi na yan sumusunod, ibig sabihin yan ay nawawala na yung kanyang unang pag-ibig. At pagpatuloy na yon hanggang talagang lumamig na, wala na talagang nikatiting na pag-ibig, ay wala na. Wala nang ano yon, wala nang didikit, wala nang ano yon, wala nang cord na bibigkis sa kanya doon kay Kristo. Kaya sigurado hihiwalay na siya. Kaya papaano ngayon, ano ang assurance na may bibigay natin kay Kristo na talagang ipaglalaban niya tayo? At talagang magtatagumpay tayo sa pamagitan ni Kristo. Kasi kung nakasalalay lang sa kanyang desisyon, sigurado yon. Kaya lang, merong human side of the issue dyan. Yung manggagaling sa atin. Kailangan yan na ang gusto ng Panginoon para magtagumpay siya, we have to give Him our full support and loyalty. Yan po mga kapatid. Pag manatili tayo sa Kanya, manatiling maalab ang ating pananampalataya sa Kanya, at manatiling buhay at mainit ang ating pag-ibig sa Kanya, at tayo patuloy na sumusunod doon sa Kanyang mga kautusan, sa Kanyang mga doktrina, sigurado po yan na yung sabi ni Pablo doon na tayo ay magtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ipaglalaban niya tayo. Alam niyo, ang Panginoong Hesukristo, ipinaglalaban niya ang kanyang pag-ibig in the first place. Tignan niyo, pati buong buhay niya, itinaya niya para lamang tayo maligtas. Kaya ngayon pa kaya na natubos niya tayo, na i-give up niya tayo? Hindi, mga kapatid. Talagang ipaglalaban niya tayo. Ang hinihiling lang niya sa atin, huwag naman tayong magkusa na umalis. Kasi yun lang ang talagang wala siyang magagawa doon. Kung tayo ay kusang aalis sa kanya, mga kapatid, wala na siyang magagawa doon. Kahit umiyak man siya, alam nyo ba na iiyak talaga yun. Iiyakan lang niya tayo, pero wala na siyang magawa para pigilan pa tayo na hindi aalis. Kasi wala sa kanyang prinsipyo, mga kapatid, yung pilit, yung pipilitin niya. Ang gusto niya na relasyon ay yung relasyon ng pag-iibigan. Kung paano siya umiibig sa atin, ganon din sana tayo na umibig sa kanya. Yan lang po, mga kapatid, ang tanging paraan para matupad po yung sinabi doon na magkakaroon tayo ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, mga minamahal kong mga kapatid sa Seventh-day Adventist Reformed Movement, yamang nandito na tayo sa katotohanan, panghawakan na po natin ito. Paalabin natin ang ating pag-ibig sa Kanya, at pag-aralan natin, palalimin natin ang ating pangunawa doon sa Kanyang pag-ibig, upang tayo'y mag-uugat doon sa pag-ibig. Pag dumating tayo sa punto na nag-ugat na ang ating pag-ibig sa Kanya, that is the time na pwede na tayong haharap sa pagkapighatian, kasi na-mature na yon, na we reach a point in our Christian experience that we are ready to die for Jesus Christ. Katulad din ni Kristo na He was ready to die for us. Kaya magtapat lang po tayo, mga kapatid, at i-appreciate natin yung mga doktrina na Kanyang binibigay sa atin. Those are all for our good. At doon po sa mga kapatid, kung hindi pa ninyo talagang isinuko ang inyong buhay sa Kanya, kayo po ay aking tinatawagan. Huwag nyo pong patagalin. Isukon nyo na ang inyong sarili sa Kanya. Tanggapin nyo si Kristo bilang inyong personal na tagapagligtas. At hindi nyo po kailangan na sabihin, gagawin ko next month o next year. Pwedeng gawin nyo na. Kahit ngayong gabi, pwede nyo na pong gawin yon, mga minamahal na mga kapatid. So, kung meron sa inyo dyan ang gustong gagawin ngayong gabi,
pwede po kayong lumuhod at tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Habang kayo po ay nananalangin, ako din po ay mananalangin sa inyo. Kahit din po sa mga dati na sumama kay Kristo pero natukso at medyo nawawala na sa landas, kayo din po ay tinatawagan ng Panginoong Hesus. Okay lang yan dahil sinasabi nga talagang nandito pa tayo sa tinatawag na within the probationary period na may mga crossover pa. Pero kung nangyari sa inyong sitwasyon na medyo napawalay kayo sa landas, yan, pag-isip-isipan nyo, huwag nyo nang patagalin yung pagbabalik kasi ang time ng close of probation hindi natin alam paano kung malapit na tapos nag-close na yung probation, hindi tayo nakabalik. Kaya mga kapatid, gayon ay kayo din ay kasama doon sa pinapanawagan ng Panginoon na bumalik na tayo sa Kanya bago mahuli ang lahat. So tayo po ay manalangin bilang pagsasara ng ating programa ngayong gabi. Dakilang Diyos, sa kitaasan po ng mga langit, sa gabing ito, kami po ay lubos na nagagalak sa pag-aaral na aming ginawa. Natutuwa po kami sapagkat nalaman namin na hindi pa pala close ang probation na ibinigay mo sa lahat na sa amin. Bukas pa ang pintuan ng awa, pwede pa kaming manampalataya sa inyo at maligtas. Kaya hikayatin niyo po ang lahat ng mga nakikinig. Kung meron pa dyan po ang hindi pa nakapag-suko ng kanyang sarili, nawa po ay himukin nyo ang kanilang puso na gagawin. At kapag sila po ay ngayon ay sumasabay na nananalangin at sinusuko ang kanilang sarili, tanggapin po nawa sila at yakapin, abrasahin sila at tanggapin ng buong pagmamahal sila at patawarin sa kanilang mga kasalanan at kupkupin bilang inyong mga anak at tulungan na sila po ay magiging bona fide member ng inyong sambahayan dito sa lupa. At sa amin po na nandito na nauna, tulungan niyo po kami na hindi kami mahikayat na lumayo pa. At manatili sana kami sa inyo at namnamin namin ang tamis ng inyong pagmamahal at mga alaga sa amin. Sana po kung papaano kayo papaano na ginawa nyo ang lahat, buong buhay nyo ay binigay ninyo sa amin para kami mabuhay, ay maididikit din namin ang aming buong buhay sa inyo. Ano man po ang mangyari ng mga pagsubok, nawa po ay maging tapat kami sa inyo. Ito ang aking dalangin. Lakip ang kapatawaran sa aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.